Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading. Alamin natin kung ano yung message na pwedeng makaresonate sa'yo, Scorpio. So, kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button para updated ka sa mga videos. Okay. Second deck tayo. Tingnan natin, Scorpio, kung ano yung message para sa'yo. Okay. Okay, first card mo dito is Peridot. Sinasabi ng barahan na life lesson. Life lessons. Scorpio, sinasabi na you can break free from recurring negative patterns by praying to know the lesson and blessings they contain. So, sinasabi ng baraha sa'yo na siguro maraming Scorpio ang maraming pinagdadaanan na hindi maganda sa buhay na paulit-ulit na lang. 'Di ba? Yung parang yung problema mo sa bawat buwan tapos babalik ulit, ganyan-ganito. So, paulit-ulit lang siya, ginawan mo na ng solusyon, pero ganun pa rin, negative pa rin yung effect. Dito sinasabi na may change, may pagbabago, okay? May posibleng pagbabago na darating sa buhay mo, lalo na sa mga paulit-ulit na problema na pinagdadaanan mo. So, sinasabi ng baraha sa'yo, huwag mong masyadong kontrolin ang sitwasyon. Kasi wala kang control dito eh. So, let go mo lang. Iwasan natin yung pagiging egoistic, yung masyado tayong ma-pride. Dahil yun ang posibleng maging rason para hindi natin masolusyonan ng tama yung ating problema dahil sa sobrang pride. Okay? And dito sa life lesson na to, sinasabi na mag-pray ka daw. Pray to God, meditate, contemplate para ibigay sa'yo yung tamang solusyon. And para maintindihan mo kung ano ang rason kung bakit marami kang pinagdadaanan sa buhay. Okay, Scorpio, first two cards tayo. Wow. Page of Cups and then King of Wands. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng meron kang kamag-anak na, or pwedeng kapamilya, pwedeng asawa, boyfriend, girlfriend, or kung sino man tong malapit sa puso mo na taong ito. Ang taong ito ay posibleng makakatanggap siya ng good news. So, pwedeng asawa mo to na nag-a-apply ng trabaho, or pwedeng kapatid mo to na nag-a-apply ng trabaho. So, posibleng makatanggap siya ng balita na siya ay tanggap na, or posibleng makatanggap ka ng balita na siya ay kailangan ng mag-prepare ng dokumento, papeles para sa trabaho. Yung iba din, pwedeng may mag-offer sa'yo na kamag-anak mo ng trabaho. Okay? Okay, next two cards natin, Scorpio, is Six of Pentacles and then Three of Wands. So, kung may hinihintay ka, kasi parang naghihintay ka dito ng tulong, naghihintay ka kung kailan mababalanse yung salapi mo, yung pera, yung financial. Dito sinasabi ng barahan na yung matagal mo nang hinihintay na tulong or balance, financial balance, ay posibleng na andito na. Okay, like for example, hinihintay mo na mag-share sa'yo ng blessings yung kamag-anak mo or yung inuutangan ng pera, parang ganun. So, matagal na reply, pwedeng matanggap mo na. Okay? Queen of Pentacles, maganda to. So, dahil dito sa balance na to, 'di ba? Yung parang ang tagal mong pinagpe-pray na magkaroon ka ng additional income, matagal na pinagpe-pray na matapos na yung obligations mo. Dito sinasabi na
malapit na, okay? On the way ka na para sa financial freedom, okay? So, yung iba din sa inyo, kung dati ay palagi kayong gipit sa pera, ngayon pwedeng may mga extra money na kayo para sa mga extra expenses mo, okay? Hangman na reverse, and Page of Pentacles, diba? So, eto, sinasabi ng baraha sa'yo na maraming beses or maraming pagkakataon na hindi matuloy-tuloy yung pera na pumasok sa buhay mo. And dito sinasabi ng Hangman na reverse na isang nakahang or hindi mo inaasahan kasi akala mo rejected na to, na pera or pwedeng financial ang posibleng parating sa'yo. So, ihanda mo ang sarili mo dahil yung perang ito ay unexpected siya. Next card natin is Ace of Wands, and then Nine of Wands. So, nakikita natin dito sa inyo na yung ibang Scorpio na pagod na sa paghihintay. Like dito, pagod na sila sa paghihintay kung kailan darating yung pera, yung promotion, salary increase, o yung kailan ba magbabayad yung may utang sa'yo, kailan ka ba mapopromote, kailan ka ba makakapag-invest, parang ganon. So, dito sinasabi, kung pagod ka na, huwag ka daw mag-alala kasi isang exciting na balita na pwedeng magdala sa'yo ng clarity, ng confidence, diba? Ng sagot, ng answers, ng kumbaga confirmation, lalo na sa usaping pera. Okay? Okay, next card natin is King of Cups. And, diba? So, sinasabi sa'yo dito ng baraha, Scorpio, na huwag kang masyadong mag-alala para sa iyong mga pangarap sa buhay. Huwag kang masyadong hard sa sarili mo. Kalmahin mo ang sarili mo. Itong mga pangarap mo sa buhay ay kusa tong papasok sa buhay mo kung talagang deserve mo. Sinasabi ng King of Cups dito na as much as possible, kailangan mong maging kalmado sa lahat ng klase ng sitwasyon. Okay, Page of Swords. Wow. So, nakikita natin dito maraming parang communication, balita na darating sa'yo na pwedeng magdala sa'yo ng kalma. Diba? Kung masyadong gulong-gulo ang isip mo, marami kang iniisip, parang kulang ka sa oras para mag-isip ng solusyon. Dito sinasabi na maraming tao sa buhay mo na pwedeng damayan ka, pwedeng tulungan ka sa kung ano man yan na pinagdadaanan mo. And last card natin is Seven of Wands. Seven of Wands, sinasabi ng baraha plus may the moon, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, huwag kang matatakot, and Seven of Wands is ipaglaban mo daw yung pangarap mo sa buhay. Okay? Huwag kang matatakot, and huwag masyadong mag-expect sa outcome. Enjoy mo lang yung kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Thank you guys for watching. Bye!